Magandang gabi, katambay! Nandito ka na naman sa Creepy Tambayan, ang tahanan ng mga kwentong di basta-basta, mga lihim ng dilim, bulong ng kagubatan, at mga nilalang na nagmamasid sa bawat sulok ng gabi. Kung tahimik ang paligid at malamig ang simoy ng hangin, marahil may kwentong gustong magparamdam. Dito, ang bawat salaysay ay nag-iiwan ng tanong. Totoo ba ito? O katang-isip lang? Pero isang bagay ang sigurado, hindi ka na makakatulog ng payapa pagkatapos mong marinig ito. Kaya kung ikaw ay matapang, mahilig sa hiwaga, at di natitinag ng takot, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Para mas dumami pa tayong mga ninilalang ng gabi na sabay-sabay naghihintay ng kilabot. Para sa mga suki nating di sumusuko, saludo kami sa inyo. At para sa mga bagong salta, maligayang pagdating sa madilim na mundo ng Creepy Tambayan. Isarado ang bintana, huminga ng malalim, at hayaang lamunin ka ng kwento. Ang Madre sa Lumang Silid, isang kwento ng pananatili, pagdurusa, at lihim na hindi mabura ng panalangin. Sa baryo ng San Lorenzo, may isang lumang kumbento na ngayon ay hindi na pinupuntahan. Nakapwesto ito sa likod ng isang burol, tahimik, malamig, at tila laging may ulap sa paligid. Dito raw dati nanirahan ang mga madre ng Orden de la Sangre Pura, isang ordeng matagal nang nawala. Taon 1998, ipinadala si Sister Clarice, isang bagong madre, para bantayan ang kumbento habang wala pang opisyal na desisyon kung ito'y gigibain o itutuloy bilang retreat house. Siya lamang mag-isa. Unang gabi, tahimik ang buong paligid. May mga kwaderno at lumang rosaryo na naiwan sa silid. Habang nananalangin, may narinig siyang mahina, ngunit sunod-sunod na katok mula sa loob ng lumang silid aklatan. Nang silipin niya, wala roon ang kahit anong gumalaw. Pero malamig, at tila may amoy na nasusunog na kandila. Habang siya ay natutulog, may narinig siyang kaluskos. Pagkagising niya, ang krus na nakasabit sa pader ay nakataob. Sa ilalim ng kama ay may naiwan na itim na belo. Hindi kanya. Nang tanungin niya sa caretaker kinabukasan, sinabi nitong, wala na pong gumagamit ng belo rito mula pa noong madre na nagpakamatay. Hindi na siya makatulog. Sa bawat gabi, palakas ng palakas ang pagkatok. Sa bawat dasal, mas tumitindi ang pag-iinit ng kanyang balat. Tila may humihinga sa kanyang batok. Habang siya'y nagro-rosaryo, biglang may bumulong sa kanyang tenga. Hindi ako makaalis. Ikaw ang papalit! Kinabukasan, natagpuan niyang may dugo ang ilalim ng pintuan ng lumang oratoryo. Dugo, ngunit walang katawan. Nagdesisyon siyang pumasok sa lumang selda ng mga madre. Sa huling silid ay may isang salamin na basag. Yet sa harap nito, isang lubid na nakabitin. Sa pader ay may nakasulat sa Latin, Sanctum est mendacium, ubi veritas cruciatur. Ang kasinungalingan ay banal kung ang katotohanan ay pinapatay. Biglang nagsara ang pinto, namatay ang ilaw, at sa dilim, sa loob ng salamin, nakita niya ang sarili niyang nakabitin. Gusto na niyang umalis, pero hindi niya mahanap ang landas pababa. Paulit-ulit siyang bumabalik sa kumbento kahit lumalakad siya papalayo. Dito niya naisip, bakit walang nagbabantay? Bakit siya lang ang narito? Sa huling gabi, habang siya'y nakaupo sa lumang kapilya, humarap sa kanya ang isang madre. May itim na belo, duguan ang mata, at nagdadalamhati. Clarice, hindi ikaw ang inutusang magbantay. Ikaw ang inutusang palitan ako. Enero 2010, 12 taon matapos mawala si Sister Clarice, isang grupo ng mga seminarista ang dumaan sa nasabing kumbento para magsagawa ng general inspection. Isa sa mga seminarista ang umakyat sa lumang kwarto ng madre. At doon, may nakita siyang diyaryong lumang-luma, may petsang 1998, nakasulat. Ako si Sister Maria Clarice. Pinilit akong manatili rito. Hindi ako makaalis. Sinasakal ako ng panata. Araw-araw, may tinig na naguutos at ako'y dahan-dahang nawawala. Ngunit sa ilalim ng diary, may isa pang pahina.
may sulat kamay na tila hindi kanya. Clarice ay hindi tunay na madre. Isa siyang babae na itinago rito matapos magdulot ng eskandalo sa seminaryo. Ginamit ang belo upang takasan ang parusa. Ngunit hindi siya pinatawad ng mga kaluluwa ng mga tunay na madre. At diyan nagwawakas ang ating kwento ngayong gabi, Katambay. Kung ikaw ay kinilabutan, nabitin, or napatingin sa likod mo habang nakikinig, ibig sabihin, nakuha ka na ng gabi. I-like mo na ang video at i-share sa mga kaibigan mong matapang din. O kahit yung mahilig matakot sa sarili nilang anino, gusto mong ma-shoutout sa susunod na episode? Mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Oo, binabasa naming lahat, kahit yung medyo nakakatakot. At kung meron kang sarili mong kwento ng kababalaghan, ipadala mo na sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok sa ating gabing puno ng hiwaga. Hanggang sa muli nating pagkikita, mag-ingat ka lagi. At huwag mong hayaang maiwang bukas ang pinto. Paalam, Katambay. At tandaan mo, hindi lahat ng aninong gumagalaw ay guni-guni lang.